Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Months na mga ka-SB at Sir Lancelot. Hindi ko sigurado kung kailan nyo ito mababasa, pero nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin ng pamilya ko noong 2022. Magpapasko yun at nagdesisyon kaming lumuwas papuntang probinsya ng Biliran. Itago nyo na lang ang pangalan ko bilang Richard pala, Sir Lancelot. Meron akong 3 anak. 4 years old si Abby, 7 years old si Katkat, at 12 years old si Lali. Ang asawa ko naman ay itatago ko na lang sa pangalang Lynn. Nakita namin ang bahay na yon sa Facebook, Sir Lancelot. Mabait naman ang landowner at nakausap namin siya through video call tungkol sa pag-process ng lahat-lahat. Nang dumating din kami sa Biliran, kaagad niya kaming inasikaso at hindi naging hassle sa amin kahit na first time namin sa probinsyang iyon. Malayo ang kanyang bahay, Sir Lancelot, kaya hindi kami nagkausap na masyado. Nagmamadali rin siyang umalis. Anyways, may malaking bahay na katabi lang namin. Kung titignan, western ang estilo nito, Sir Lancelot. May porch, glass windows, tas sa tabi nito bandang likod, may maliit na barn. Merong mga alagang kabayo sa field. Meron din mga manok na palaboy-laboy lang. Open field po ang pinili naming lugar dahil mahilig kami ng asawa ko sa nature, Sir Lancelot. Okay naman po talaga ang lugar na yun sa amin, pero hindi namin inaasahan na may tinatago pala itong kababalaghan. Sa bahay na yun na sinasabi ko, nakilala ni Abby si Aling Filita, ang kasambahay ng pamilyang nakatira doon. Ipinakilala siya sa amin ni Bunso hindi kalaunan. Mabait naman siya at palagi namin siyang nakikita na nagwawalis-walis sa porch tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Yun daw talaga ang routine niya sa araw-araw. Wala ang kanyang mga amo dahil nakatira ang mga ito sa US. Tanging siya lang daw ang nakatira doon para alagaan ng bahay at ang mga hayop. Hindi kalaunan nakilala ko rin si Mang Arturo. May isang binata rin na si Bingkoy. Siya po ay madalas na tumatambay sa isang abandonado at sira-sirang bahay. Naroroon po yun sa tapat ng binabantayang bahay ni Aling Filita. Isang araw ng Sabado, pagkalabas ko ng bahay nakita ko si Aling Filita na naglilinis ng porch. Ngumiti ako sa kanya at inimbitahan pang magkape. Ngiti lang ang kanyang sagot. Hindi sinasadyang napadako ang tingin ko sa may glass window at nasaksiyan ng mga mata ko. Sir Lancelot, ang pagdaan ng isang babaeng parehong-pareho ang suot kay Aling Filita. Kahawig na kahawig niya rin ito. Napalunok ako. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba, Sir Lancelot. Ang weird niya rin kasing kumilos. Straight talaga yung paglalakad niya na parang nakalutang sa lupa. Tapos yung mukha niya, hindi ko may paliwanag yung emosyon. Na-distract ako nang tawagin ako ni Lynn. Hinayaan ko na lang din yun. Pagkatapos ng umagahan, lumabas ako. Nakita ko si Mang Arturo at Bingkoy sa tapat ng abandonado at sirang bahay. Narinig kong may pinag-uusapan sila. Hindi mo nga alam at baka multo ang nakatira dyan. Madalas naman siyang nakikita tuwing alas 6 ng umaga. Pero hindi normal ang kanyang kilos. Yung tipong hindi mo naman tinitignan pero ramdam mo yung tagos ng mga titig niya sa iyo. Nakikita ko siya sa gilid ng mga mata ko na napapahinto sa pagwawalis. Tapos sinusundan ako ng tingin. Nakakakilabot. Kwento nga rin ni tatay. Nakikita niya minsan ng pugot niyang ulo na nakasampay sa may bintana. Hindi naman ako naniniwala. Malamang guni-guni lang yun ni tatay. Palagi rin naman kasi siyang lasing. Oy, ikaw pala Richard. Naku, mabuti naman at naparito ka. Gusto namin sabihin sa iyo na dapat ka mag-ingat dyan sa bahay na iyan. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyo ang nakatira dyan. Oh? Si Aling Filita ho ba ang tinutukoy ninyo? Ayos naman ho siyang kausap. Mabait din po siya sa mga anak namin. Ay nako, huwag ka magpapadala sa mga pagbait-baitan na yan. Kinakailangan mo magdoble ingat. Masyado mo naman tinatakot si Kuya Richard Manong Arturo.
Ay hindi naman yung pananakot. Sadyang kailangan niya lang magdoble ingat. Hindi na ako nagsalita. Pinakinggan ko lang sila kung ano man ang kanilang pinag-uusapan. Bumalik na rin ako sa bahay hindi kalaunan. Nang tumapat ako sa glass window nila, may nahagilap akong figura ng taong nakatayo doon. Pero nang tignan ko, biglang nawala. Nangunot ang noo ko. Weird. Sa isip ko, baka talaga si Aling Filita lang yun. Naglilinis o ano ba? Nang umakyat ako sa taas, narinig ko si Abby na may kausap sa loob ng kwarto niya. Sa pag-aakalang sina Katkat at Lali lang yun. Pinalagpas ko lang. Subalit doon na ako nagtaka nang makita ko ang dalawang magkapatid na kasama si Lynn sa kwarto naming mag-asawa. Tinanong ko sila kung bakit hindi nila kasama si Abby. Walang kalaro sa loob ng kwarto niya. Nagsalita si Lali. Sabi niyang ayaw daw makipaglaro ni Abby sa kanila at meron daw itong ibang gustong kalaro. Friend daw niya. Aaminin ko, Sir Lancelot. Nakaramdam ako ng hindi maganda na marinig yun galing sa anak ko. Wala naman akong napansing bata na pinapasok sa loob ng bahay o kung sino mang posible niyang maging kalaro. Naalarma ako kaya naman mabilis kong pinuntahan si Abby sa kanyang kwarto. Pagkabukas ko nito, nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Huminga ako ng malalim at napahilamos na muka. Ganun na ba ako ka-stress sa trabaho at umaabot na sa puntong kung ano-ano na lang ang naririnig at nakikita ko? Hinalikan ko na lang si Abby sa noo. At nang humarap ako sa pinto, nagulat ako na makita si Aling Filita at bigla na lang siyang naglaho. As in, Sir Lancelot, ang bilis talaga ng kanyang pagkawala. Hindi ko maipaliwanag kung paanong nangyari yun. Mas lalo naman ako nagulat ng pagkatingin ko kay Abby. Nakaupo na siya sa kanyang kama at nakatingin sa akin. Sinabi ko sa kanyang wag akong gugulatin ng ganoon dahil talagang aatakihin ako sa puso eh. Natawa lang siya. Kinarga ko siya palabas ng kanyang kwarto at tumiretso sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Tinawag ko si Lynn at tinayaan na maglaro ang mga anak namin na magkakasama. Babe, parang may kakaiba rito. Hindi ko alam kung nag-overthink ba ako o ano eh. Pero kasi may sinabi sila Mang Arturo tungkol kay Aling Filita. Tapos kanina meron akong nakitang figura doon sa bintana. Ang bilis niyang nawala. Tapos nung nasa kwarto na ako ni Abby. Basta, parang may kakaiba eh. Inismiran lang ako ni Lynn. Iniwan niya ako at pumunta sa kwarto namin para magpatuloy sa pakikipaglaro sa mga bata. Bandang hapunan nang matapos sa mga bata sa pagkain, kinausap ako ng asawa ko. Sinabi niya sa akin nang hindi raw nakakapagtaka kung ganun ang nararamdaman ko dahil hindi naman namin alam kung ano ang lugar na pinuntahan namin. Wala kaming kaide-ideya talaga, Sir Lancelot, tungkol sa bahay na nilipatan namin dahil lang nakatatak lang sa isip ko, mura at more on nature na lugar. Eksakto naman nakakita ako ng mura sa biliran, kaya kaagad ko yung kinonsulta sa kanya. Wala naman siyang naging reklamo at napag-usapan din naman namin na maayos. Tinanong ko siya kung may regrets ba siya sa pinuntaan namin. Wala naman daw. Kinakailangan lang daw mag-adjust kung nasaan kami at hindi pag-isipan ng kung ano-ano ang paligid. Itatanong ko pa sana sa kanya kung dapat na ba akong magpakonsulta sa psychologist pero hindi ko na itinuloy. Nagpahinga na kami pagkatapos ng mga gawain sa kusina. Pero kahit anong pilit kong pagtulog, Sir Lancelot, hindi ko magawa. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko kahit pilit ko namang kinakalimutan yung nangyari. 12:00 ng gabi, hindi pa rin ako natutulog. Panay lang ang cellphone ko kahit na humihilik na ang asawa ko. Bumangon ako para magpunta sa banyo. Pero natigilan na may mahagilap na naman ako sa blinds. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Aling Filita yun. Nakasilip sa amin. Kaagad kong nilapitan ng blinds at binuksan ito. Ngunit bigo akong makita siya. Dali-dali kong kinuha ang cellphone.
at nag-flashlight pero wala talaga akong nakitang tao. Natigilan ako, Sir Lancelot, nang marinig ang makapanindig balahibong langit-ngit ng bisagra ng pinto. Tumagungdong ang dibdib ko. Dahan-dahan akong lumingon at muntikang kumawala ang kaluluwa ko nang makita si Abby na nakatayo sa likod ko mismo. Napaupo ako sa sahig habang siya naman ay nakatingin lang sa akin. Lumapit siya sa akin at nagpayakap. Nagising si Lynn. Binuksan niya ang lampshade. Nang makita niya kami ni Abby, nangunot ang kanyang noo. Tinanong niya ako kung hindi ko raw ba nilak ang pinto ng kwarto. Dahil imposible naman daw yung maabot ni Abby. Taka naman akong bumitaw kay Bunso at tinanong ko siya kung paano siya nakapasok. Kaswal siyang sumagot, Sir Lancelot. Ang friend niya raw. Kunot ang noong bumaba si Lynn sa kama at tinanong ang kanyang anak kung sino ang kaibigang tinutukoy niya. Pagkuway, itinuro niya ang likuran ko. Nandoon daw ang kaibigan niya. Nagtatago kasi nahihiya. Napapalunok na nagkatinginan kami mag-asawa sa kanyang itinugon. Maiging tinignan ni Lynn ang labas ng bintana. Pero wala siyang nakitang tao. Mas lalo naman ako nagitla ng sinabi ni Abby na nasa likod na ito ng mami niya. Pagkatingin ko nga sa likuran ni Lynn, may nakita akong matangkad na figura na sobrang itim. Sa gulat ko rito, kaagad kong hinablot ng kamay ng asawa ko palayo. At bigla na lang yung nawala. Pinagalitan ko si Abby at sinabi sa kanyang grounded siya ng ilang araw. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun nasabi. Pero dala siguro ng frustration at takot. Trauma ang naging resulta noon sa aming mag-asawa, Sir Lancelot. Nakaramdam ako ng hindi maganda magmula sa gabing yun. Hindi ako nakatulog hanggang kinabukasan. Panay ang iyak ni Abby dahil wala naman daw siyang kasalanan. Alam ko yun, Sir Lancelot. At sa totoo lang, nag-guilty ako na pinagalitan ko siya ng walang dahilan. Tinanggal ko ang kanyang pagiging grounded na siyang nagpagaan ng kanyang loob. Masama ang pakiramdam ko sa mga oras na yon dahil nga sa walang tulog. Pagkalabas ko ng bahay, nakita ko si Aling Felita na nagwawali sa porch. Ngumiti siya sa akin na makita ako. Hindi ko siya pinansin. Pumasok ako agad. Nakasalubong ko naman sina Katkat at Lali. Nalalabas na sana para makipaglaro kay Aling Felita. Pero pinigilan ko sila at sinabing huwag abalahin ang taong may ginagawa. Lumabas na naman ako at dumiretso sa kung saan. Sa may kanto, sa tindahan, nakita ko sina Mang Arturo at Pinggoy. Nagkakape. Tinawag na naman nila ako. Kinakailangan ko talaga ng mga kasagutan tungkol sa nangyari sa gabing yon. Oh, bakit para nanghihina ka yata? Ayos ka lang ba? Umagang-umaga stress ka na. Oh, eto, kape ka muna. Pampagising. Ayos lang ho. Gusto ko lang din mag-unwind siguro. May tatanong lang ho sana ako sa inyo, Mang Arturo. Walang problema. Sabihin mo lang kung ano yon. Gaano po katotoo ang sinabi niyo tungkol kay Aling Felita? Bakit mo naman naitanong, iho? May kutob ho akong totoo ang sinasabi ninyo. Mukha namang nadala mo si Kuya Richard, Mang Arturo ah. Naku naman. Bakit? Ano bang nakita mo? Sabihin mo sa akin. Para kasing pinupuntriya ang bunso kong anak, Mang Arturo eh. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa pagpaparamdam ng kung anong kababalaghan. At may tinatawag ding friend ng bunso ko. Si Aling Felita ang nakita kong nahihirapan ako magpaliwanag, Mang Arturo. Hindi mo naman na kailangan pilitin ng sarili magpaliwanag ngayon. Baka sa ibang araw. Pero kung tingin mo hindi na maganda, huwag kang mag-aalinlangan na sabihin sa akin. Tutulungan kita. Paano niyo naman tutulungan si Kuya Richard? Hayaan mong sapian ka, ganun.
Hindi mo na kailangan pang malaman ng tungkol doon, Bingkoy. Ako na ang bahala doon. Hindi ko na rin sasabihin sa iyo dahil masyado ka madaldal. Nagpaalam ako sa kanila at bumalik sa bahay. Nadatnan ko si Aling Felita na lumalabas sa binabantayan niyang bahay. May daladalang kung anong malaking timba. Nang makita niya ako, ngumiti na naman siya sa akin. Paano kaya kung kilalanin ko siya? Tignan ng kanyang pagkatao. Siguro naman magiging magaan ang loob ko kung sakaling kilalanin ko rin siya. Huminga ako ng malalim bago siya nilapitan at nag-insist akong ako na lang ang magdala ng timba. Pumayag naman siya at sinabi niya sa aking para yun sa kanyang mga alagang manok. Nakipagkwentuhan pa ako sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay, Sir Lancelot. Marami akong nalaman tungkol sa kanyang dating buhay at kung paano siya napadpad sa biliran. Meron din akong nalaman tungkol sa may-ari ng bahay. Hindi ko na i-disclose ang tungkol doon, Sir Lancelot, dahil hindi naman yon parte ng kwentong ito. Anyways, matapos ang pag-uusap namin, bumalik na ako sa bahay. Nakita ko ang mga anak kong kalaro ang kanilang ina, maliban kay Abby. Tinanong ko naman sila kung bakit hindi nila ito kasama, pero walang sumagot. Pinuntahan ko si Abby sa kanilang kwarto. Akma ko na sanang bubuksan ng pinto nang marinig ko siyang tila may kausap. Lumabas si Lynn. Magsasalita na sana siya pero sinenyasan kong manahimik muna at papakinggan ko kung sino ang kausap ni Abby sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at nakinig din sa pinto. Pareho kaming nagulantang nang bigla na lang sumigaw si Abby. At iba na ang boses nito. Garalgal ang tunog na parang sa matandang babae. Doon na kami nataranta at sinubukan buksan ng pinto. Subalit matigas ito. Ayaw magbukas kahit anong pihit ang gawin namin. Panay na ang sigaw ni Abby sa loob na animoy sinasaktan. Tawag siya ng tawag sa amin. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang buong lakas, Sir Lancelot, na sa isang tadyak ko sa pinto nabuksan ko ito. Mabuti nga at siradora lang ang nasira. Subalit bigo kami pareho ni Lynn na makitang wala si Abby sa loob. Kaagad namin siyang hinanap. Sa ilalim ng kanyang kama, sa closet, sa maliit na bahay-bahayan niya. As in wala. Paiyak na si Lynn nang pumasok si Katkat. Namumutla ang kanyang mukhang sinabing nakita nila si Abby na walang malay doon sa labas. Wala kaming minutong sinayang at kaagad na pinuntahan si Bunso kung saan nila siya nakita. Bumakas ang pag-aalala ko nang makita siyang nakahandusay sa lupa. Sa harap ng kotse naming nakaparada. Imposible. Paanong nangyari yun? Walang pagsasayang ng oras na dinala namin siya kaagad sa ospital. Mabuti na lang talaga at wala namang kung anong masamang nangyari sa kanya. Puro naman normal ang results. Gusto ko pa talagang sumbatan ng 3 sa kanilang pagpapabaya kay Abby, pero hindi ko na lang ginawa. Pero naging malaking katanungan sa aming mag-asawa ang tungkol sa nangyari. Hindi kami pwede magkamali. Dinig na dinig talaga namin si Abby sa loob ng kwarto nila. Kaya nakapagtatakang paano siya napunta bigla sa labas. Sinubukan kong kausapin si Lynn tungkol doon, pero umiwas siya. Umuwi kami pagkatapos masigurong ayos na ang bata. Hindi ako nakatulog ulit na maayos dahil sa nangyari kay Abby at ang mga bagay-bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero kahit papaano, wala namang pambubulabog na naganap, Sir Lancelot. Nakapag-focus din ako sa trabaho kinabukasan nang malaman kong ayos lang ang anak ko. Sa loob ng 5 araw, mapayapa ang lahat. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. Napapansin na namin ni Nalin na hindi na palalabas ng bahay si Aling Felita. Hindi na namin siya nakita na naglinis ng porch. Wala na rin ang kanyang mga alagang hayop. Sa isip namin baka talagang nagbakasyon lang. Pero imposible rin naman kasi wala mapag-iiwanan ng mga hayop. Tsaka yun din ang tanong namin. Nasaan na ang 3 kabayo pati ang mga manok? Puno na ng alikabok ang porch at mga tuyong dahon. Hindi man lang din siya nagpaalam kahit sa mga bata.
Anyway, sa araw na yon ang nakatakdang general cleaning namin, Sir Lancelot. Kaya naman naging abala kami sa bahay. Inutusan ko si Lali na itapon ng basura sa labas. Sumunod naman siya agad-agad. Subalit maya-maya lang, narinig namin siyang sumigaw na malakas at nagtatakbo paloob. Namumutla siya at nanginginig. Humihingal niyang sinabing may pugot na ulo doon sa basurahan. Ulo ni Aling Filita. Tumigil ang mundo ko na marinig ang kanyang sinabi. Hindi kaagad yun na process ng utak ko, Sir Lancelot. Ang unang tumakbo para tignan ang sinasabi ni Katkat ay si Lynn. Nang tatakbo na sana pati ang dalawang bata, kaagad ko silang pinigilan. Hindi ko tinignan ang sinasabi nila kahit ni kinumpirma yon ni Lynn. Diretso na rin kaming nagtawag ng pulis para imbestigahan ng tungkol doon. Pagkarating nila, kaagad namang tinignan ang basurahang tinutukoy na mag-ina ko. Subalit laking gulat nila nang sabihin ng pulis na wala silang nakita roon. Nangunot ang noo ni Lynn at pinuntahan niya rin ito at nakumpirmang wala na nga. Nagalit pa sa amin ng mga pulis dahil pinagtitripan lang daw sila. Wala naman kaming nagawa kung hindi ang manghingi na lang ng pasensya. Nag-aaway kaming mag-asawa tungkol doon, Sir Lancelot, at muntikan pang mapunta sa hiwalayan dahil kung ano-ano na rin ang nahalungkat na pagkakamali ng isa't isa. Natigil lang kami nang marinig naming umiiyak na ang mga bata. Kaagad naman naming inassure sa kanilang walang mangyayaring kung ano sa pamilya namin. Ayun na naman, hindi ako nakatulog, Sir Lancelot. Pilit kong kalimutan ang tungkol sa pugot na ulo. Napapaisip ako kung may kinalaman ba yun sa pagkawala bigla ni Aling Filita. Nakalimutan ko na ring sabihin yun sa mga pulis. At sa mga oras na yun, napapatanong ako sa sarili kung dapat ko nga bang i-report ang tungkol doon. Kayong hindi naman ako sigurado. Baka lang kasi nagbakasyon o ano. Papikit na sana ako na maaninag ko ang mukha ni Abby nakasilip sa pinto. Nangunot ang noo ko. Paano niya bang naabot ang lock? Mataas yun at may kahirapang buksan para sa edad niya. Weird ang approach ng anak ko, Sir Lancelot. Seryoso ang kanyang muka na may pagka-sinister. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Pero napakalapad ng ngiti. Pero nilapitan ko pa rin siya at kinarga. Nagulat naman ako nang bigla na lang siyang magsuka at nawalan ng malay. Kaagad kong ginising si Lynn at lahat kami pumunta ng ospital para ipacheck si Abby. Puro na naman normal ang mga resulta at ang tanging nilang nakita ay normal fever. Para na kaming mababaliw sa mga nangyayari. Ilang araw din kaming nagstay sa ospital. Malaki ang pinagbago ng katawan ni Abby. Dahil kahit kaunti lang ang kanyang kinakain, panay ang kanyang pagsusuka. Yun ang siyang naging problema namin dahil kahit anong klase ng test, puro siya negative sa kung ano man posibleng sakit. Isang gabi nag-overtime ako. Nakareceive ako ng text galing kay Lynn. Sinabing nakauwi na raw sila noong umaga. Ayon sa advice ng doktor. Mga past 7 na ako nakauwi, Sir Lancelot. Nang dumating ako sa bahay, napansin ko ang ilaw ng kapitbahay na patay sindi. Hindi ko naman na sana ito papansinin. Nakakasanayan ko na lang talaga ang kilabot na meron sa bahay na yon. Subalit na aninagan ko ang mukha ni Abby na nakasilip sa pintong nakaawang. Nangunot ang noo ko. Bakit naroon ang anak ko? Dali-dali akong bumaba ng sasakyan at tinawag siya. Hindi naman siya lumabas at talagang pumasok siya ng tuluyan. Diretso sarado ng pinto bago pa man ako makalapit sa kanya. Makapanindig balahibo ang patay sinding ilaw, Sir Lancelot. Pero natatakot din ako sa kung anong posibleng mangyari sa anak ko. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng nakakasulasok na amoy. Napaatras ako. Umubo ng umubo para makahinga. Matindi talaga ang amoy, Sir Lancelot. Parang amoy na bubulok na hayop.
Nabahala naman ako na marinig ang mahinang sigaw ni Abby sa loob. Hindi na ako nagdalawang isip kung tatakbo ba o hindi. Kaagad akong pumasok at hinanap ang kanyang mahinang iyak. Masakit sa mata ang patay-sinding ilaw pero sinusubukan ko pa ring makita siya. Kahit sumisikip na ang dibdib ko sa nakakasulasok na amoy, tiniis ko mahanap ko lang si Abby. Naglakad ako palayo sa pinto. Panay ang hanap ko sa kanya. Bigla naman akong may nakitang anino sa may hagdan. Anino ng isang batang tumakbo papunta sa itaas. Sa pag-aakalang si Abby yun, sinundan ko siya agad-agad. Subalit laking gulat ko nang tumambad ang pugot na ulo ni Aling Felita sa sahig. Nakahandusay sa pinto ng isang kwarto. Butas ang dalawang mata nito at nakabuka ang bibig. Natataranta akong umatras. Pagkaharap ko naman ng hagdan, kumawala ang kaluluwa ko na makita si Abby. Nakadisplay sa kanyang muka ang malademonyong ngiti at umaagos din ang dugo sa kanyang labi. Hawak-hawak niya ang pugot na ulo ng kasambahay. Nagsisisigaw ako, Sir Lancelot, at tumakbo palayo kay Abby. Halos mabaliw ako kakahanap ng posibleng pasukang silid para lang makatakas sa kung ano man bumabagabag sa akin. Subalit bigo ako. Rinig na rinig ko ang makapanindig balahibong halakhak ni Abby habang tinatawag akong daddy. Maya-maya lang nakita ko siyang dahan-dahang naglakad papunta sa akin. Hawak pa rin ang pugot na ulong yun. Bahala na. Tumakbo ko papunta sa kanya at tinulak siya. Mabuti na lang at nagawa kong makatakbo palayo at nakarating ng hagdan. Ngunit dahil nga sa patay-sinding ilaw at pagkataranta, natapilok ako at nahulog. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa loob ng ospital. Tumambad sa akin si Lynn kasama ang dalawang anak ko, sina Katkat at Lali. Umiiyak sila. Napansin kong nakaangat ang isa kong paa at ang isa naman ay may plaster. Hindi ko rin magalaw na maayos ang leeg ko dahil may plaster din ito. Nakabandage ang mga braso ko. Matindi ang sakit ng ulo ko pero wala akong halos maalala kung ano ang nangyari. Nakita ko naman si Mang Arturo at Bingkoy sa may bandang pinto. Mabuti naman at nagising ka na, Kuya Richard. Alalang-alala kami ni Mang Arturo. Kasi akala namin hindi ka na magigising. Sa tindi ba naman ang dinanas mo? Bakit? Ano bang meron? Anong nangyari? Bakit ganito ang itsura ko? Wag mo na munang alamin sa ngayon. Ang importante gising ka na. May malaki pang problema ang kinakaharap ang pamilya mo. Ano? Nawawala ang bunso mong anak. Pero wag kang mag-alala. Nag-report na rin kami sa mga pulis. Ngayon pinaghahanap nila ang bata. Ano? Lynn, bakit naman? Saan ba nagpunta si Abby? Bakit nandito ka? Hindi mo man lang naisip na hanapin lang siya? Bata yun. Walang kamuang-muang sa mundo. Bakit hindi mo na lang siya inuna? Huwag mo nang isisi ang lahat sa pamilya mo, Richard. Sinabihan na kitang dapat mong ingatan ng pamilya mo, pero hindi ka pa rin nakinig. So ako ang dapat sisihin? Nasa trabaho ako, Mang Arturo. At siya lang ang nasa bahay. Siya ang nakatutok sa mga bata. Kakasabi niya lang din na nakauwi na si Abby galing sa ospital. Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na nawawala ang bata. Tas ako na naman na nandito? Hindi ko na kailangan pang malaman kung ano ang nangyari. Ang kailangan kong malaman ay kung nasaan ang anak ko. Sinubukan kong igalaw ang mga paa ko, pero ang isang nakaangat hindi ko maramdaman. Sumabay din bigla ang pagsakit ng dibdib at ulo ko. Napapikit ako sa sakit at doon nagsimula ang pag-flashback ng mga nangyari. Pagkahulog ko sa hagdan, ang malademonyong mukha ni Abby na sobrang lapit sa akin. Dugo ang hagdan at ang pugot na ulo
ni Aling Felita. Napasigaw ako sa tindi ng sakit ng ulo ko. Para na itong binibiyak, Sir Lancelot. Kaagad naman nagtawag ng doktor si Nalin. May kung anong tinusok ang doktor na nagbakalma at nagpatulog sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nagtaka ako dahil madilim sa loob. Tanging sa labas lang ang maliwanag. Sa hallway, hindi rin nakaangat ang mga paa ko. Pero nang iangat ko na sana ang mga kamay ko, napansin kong nakastrap pala ang mga ito sa higaan. Nagitla ako nang mapansin ang nakatayong figuran ng mga tao na nakatalukbong ng puti at mahabang tela. Ramdam ko ang kanilang mga titig. Hindi ko lang sigurado, Sir Lancelot, kung paano silang napunta roon dahil hindi ko sila napansin noong una. Mang Arturo, kung nantitrip kayo sa akin, tigilan nyo na. Hindi nakakatuwa. May pinagdadaanan na yung tao. Please, huwag nyo nang dagdagan. Si Abby, nakita na ba siya? Ano bang meron at naisipan yung manggago ngayong gabi? May emergency ang pamilya namin. Tama naman na Mang Arturo. Kumakabog na malala ang dibdib ko, Sir Lancelot. Lalo pat ramdam na ramdam ko ang kanika nilang mga titig. Pilit kong sinasabing nag-overthink lang talaga ako, pero hindi May kakaibang pakiramdam na pilit nagpe-penetrate sa isip ko. Napalunok ako. Hindi talaga sila gumagalaw. Ako naman ay hindi rin makaalis sa pwesto ko. Ano bang trip nila at ganito ang ginawa nila sa akin? Kung prank man itong ginagawa nila, hindi talaga nakakatuwa. Natigilan ako nang marinig ang mga yabag na papalapit sa akin. Tinignan ko kung saan ito nanggagaling, pero wala naman akong maaninag na gumagalaw kung saan. Mas lalo naman akong kinabahan. Pinagpapawisan na ako. Tinawag ko ang asawa at mga anak ko. Walang sumagot. Nakakabingi talaga ang katahimikan at nanunuot ang kilabot sa balat ko. Nang umalingaw-ngaw ang boses ko sa kawalan, napalunok ako. Alam kong may hindi tama. Sinubukan ko pa ring baliwalain ang mga nakikita kong figura at dahang-dahang ginagalaw ang kamay ko para matanggal ang mga straps. Kaso naninikip lalo ang mga straps Hirap na hirap ako makawala. Patuloy pa rin ang mga yabag na yun pero wala talaga akong makitang taong papalapit sa akin. Ilang saglit pa'y napansin kong gumalaw ang isang figura. Natuon ang atensyon ko rito pero bigla namang huminto. Naririnig ko ang dibdib ko, Sir Lancelot, na parabang sasabog na rin sa sobrang takot. Matapos ang ilang segundo, gumalaw na naman. Sa pagkakataong ito, saksi na ako mismo. Nanlalamig ako sa kinahihigaan. Gusto ko talagang tumakbo dahil nangihina na ang kalamnan ko. Gumalaw pa ito at pagkuway biglang may malaking dagang lumabas mula sa ilalim ng puting tela at tumakbo ito palayo. Daddy! Mas lalo akong natigilan na marinig ang tawag na yun mula sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Napaluha ako nang makita si Abby na puro galo sa muka at namumula ang ilong at ang mga mata sa kakaiyak. Umupo siya sa mga paa ko at niyakap ako na mahigpit. Humahagulgol siya. Nak naman, saan ka ba nagpunta? Saan ka galing? Bakit nandito ka? Asan sila mami mo? Bakit ikaw lang mag-isa? Paano kang napunta rito, anak? Teka, bakit parang basang-basa ka? Abby, ano bang nangyayari? Disorganized ang utak ko sa mga oras na yon, Sir Lancelot. Hindi ko alam kung alin ang uunahin kong itanong. Kung ano ang magiging reaksyon ko na makita ko siya out of nowhere. At kung paano siya napunta doon sa likuran ko. Samantala, hindi ko naman siya nakitang dumaan sa main door. Pero ang mahalaga sa akin sa mga oras na yun natagpuan ko na siya. Gusto ko sana siyang yakapin pero ang higpit ng mga straps ng mga kamay at paa ko. Panay ang tawag niya sa akin ng daddy. Napansin ko naman ang paggalaw ng mga figura na papalapit sa akin. Kada tawag ni Abby sa akin,
isang hakbang. Dito ako mas lalong nilamon ng kaba at takot. Paigpit naman ng paigpit ang yakap ni Abby na animoy gusto niya akong sakalin. Pasikip ng pasikip ang paghinga ko dahil sa kanyang pagsakal. Habang binibikas niya ang daddy sa akin, unti-unting nag-iiba ang kanyang boses. Pagkuway nakita ko ang mukha ni Aling Felita nang bumitaw siya sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko si Mang Arturo na nakatingin sa akin. Alalang-alala. Niyakap naman ako ni Lynn at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang gagawin na makita akong nagsiseizure. Hindi ako sumagot. Huminga ng malalim si Lynn at sinabing natagpuan na raw si Abby. Doon nabuhay ang dugo ko, Sir Lancelot. Kahit masakit ang dibdib ko, tumayo ako at tinanong sa kanya kung nasaan siya. Hinanap ng mga mata ko ang mga kasama sa loob, pero wala akong nakikitang batang maliit. Napapapikit na humahagulgol si Lynn bago sinabing ikinulong nila si Abby sa loob ng kwarto dahil sinasapian ito na masamang espiritu, si Aling Felita. Nanlamig ako sa kinaroroonan ko, Sir Lancelot. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ko. Binalaan na kita kung ano ang meron sa babaeng yon. Pero para sa iyo, mabait siya. Ang hindi mo nalalaman nakakulong ang mga kaluluwa ng kanyang dalawang amo doon sa bahay na iyon. Hindi lang kaluluwa, kundi pati ang kanilang mga katawan. May malakas na espiritu kasi ang bahay na iyan. Yon ang pumatay sa mag-asawa. Ito namang si Aling Felita. Sinasapian na rin siya nito pero paunti-unti. Siya ang instrumento ng espiritu para mapalapit sa bata. Akala mo lang talaga normal pa ang kausap mo. Pero ang totoo hindi. Kamakailan lang din tuluyan nakuha ang kaluluwa ni Felita at napalitan ito ng maligno na siyang gumagamit sa kanyang katawan. Paano niyo naman nalaman ang tungkol dito? Noong naaksidente ako, nang pumasok kayo sa loob, yun lang ang pagkakataong nalaman niyo ang tungkol sa katotohanan. Hindi, Richard. Dahil nangyari na rin ito noong una. 5 taon na ang nakakalipas. Hindi pa si Felita ang kasambahay na mag-asawa noon. Ang nabiktima sa mga panahon na yon ay ang dating kasambahay nila. Hindi ka napulot sa loob ng bahay, Richard. Nasa labas ka. Nakahandusay sa beranda. Duguan ang damit mo kaya mabilis kang isinugot sa ospital. Inakala pa nila na may nakaaway kang mga tao at binugbog. Ay napakatahimik kasi ng bahay. Malayong suspetsahan ng kung anong kababalaghan. Pero napaka-imposible naman yata. Nandoon ako sa loob ng bahay na yun. Hindi ako pwede magkamali. Malinaw na sa akin ang memorya ko sa gabing yun. Mahirap ipaliwanag ang pangyayari, Richard. Pero sa ngayon ang pinaka-importante ay ligtas ka na. Pero ang anak mo naman ay nasa panganib. Kinakailangan mo mabawi ang anak mo bago mahuli ang lahat. Mahirap ito pero kinakailangan mo magpakatatag. Sa ngayon ang focus mo ay magpakalakas. Dahil sa oras na makalabas ka, kinakailangan mong humarap sa isang malaking hamon. Kailangan ito sa madaling panahon. Pero naiintindihan din namin ang sitwasyon mo. Basta tandaan mo lang, napakadelikado ng mga bagay-bagay. Isang pagkakamali lang at siguradong mamamatay kayo ng anak mo. Natigilan ako. Napaisip ako sa kanyang mga sinabi. Huminga siya ng malalim at dinuktungan ang kanyang sinabi sa akin. Hindi ko naiintindihan dahil sandali akong nawala sa sarili. Maraming katanungan ang pumasok sa isip ko. Hindi ko namalayan na umalis na pala ang mga bata pati si Lynn. Sinabi sa akin ni Mang Arturo na nagtawag na raw siya ng pari kanina at pumunta sa bahay namin kasama si Binggoy. Nang magising ako, kakarating lang pala ng asawa at mga anak ko sa mga minutong yun. Dahil panay daw ang tawag ni Abby sa akin habang nakakulong ito sa kanilang kwarto. Hindi siya ang tumatawag sa akin mismo, kundi ang maligno. Gustuin ko mang umuwi sa mga oras na yon, Sir Lancelot. Hindi ko magawa. Malaki ang impact ng pagkakahulog ko sa hagdan.
Unti-unti ko rin naaalala ang mga pangyayari at lalong sumasakit ang ulo ko. Wala akong naging ideya kung ano ang nangyari sa pamilya ko sa loob ng 1 linggong pananatili sa ospital. Wala akong cellphone sa ospital. Tanging si Mang Arturo lang ang siyang nagbibisita sa akin doon dahil abala rin daw ang asawa ko kina Katkat. Hindi ako kinakwentuhan ni Mang Arturo tungkol sa nangyayari sa kanila. Mas lalo naman akong nababahala dahil sa bangungot na lumalamon sa akin gabi-gabi. Isang gabi bago ang pag-release sa akin sa ospital, nakakalakad na ako, Sir Lancelot. Pero paika-ika pa rin. Tinanggal na rin ang mga plaster ko. Nagagawa ko na rin igalaw ang isa kong paa. Sa gabing ito, nagising ako bandang 10:00. Nakita ko si Manong Arturo na nakatulog sa mga upuang nakahilera. Dahan-dahan akong bumaba ng higaan at nagtungo sa banyo. Pagkasara ko nito, bigla na namang nagpatay sindi ang ilaw. Kinunutan ko ng noo ang bumbilya. Hindi ko ito masyadong pinansin at umihi ako. Pagkatapos, lalabas na sana ako na mapansin kong hindi ko mabuksan ang pinto. Slide lang ng slide ang doorknob. Kumatok ako at tinawag ko siya. Baka sakaling marinig ako ni Mang Arturo. Nakaramdam ako na malamig na lumingkis sa binti ko. Doon na namang umusbong ang takot ko, Sir Lancelot. Sinundan pa ito na makapanindig balahibong bungis-ngis ng isang bata sa likuran ko. Dahan-dahan kong tinignan at halos matumba ko sa pagkataranta na makita ang pugot na ulo ni Aling Filita sa inidoro. Nagtatalon-talon na ako at nagsisigaw. Halos mapahos na ako kakatawag kay Mang Arturo. Mabuti na lang at narinig niya ako. Binuksan niya ang pinto. Natumba ako sa kanyang harapan. Pawis na pawis. Habol-habol ang hininga. Malakas ang kabog ng dibdib at putlang-putla. Nawalan din ako ng malay pero ilang segundo lang ang itinagal. Kaagad din naman akong ginising ni Mang Arturo. Hindi ako nakakain na maayos dahil sa pangyayaring yon. Kahit anong pilit kong pagkalimot, hindi ko magawa. Nababagabag ako masyado, Sir Lancelot. Kinabukasan na makauwi kami, napansin naming napakatahimik ng bahay. Nanindig ang balahibo ko. Iba na ang tingin ko rito, Sir Lancelot. Kung dati ay masaya dahil nakikita ko ang mga anak ko sa loob, ngayon puno na ng katatakutan. Naglakad na kami papunta sa pinto. Nanginginig akong kumatok. Ilang saglit, bumukas ito. Nagulat si Lali at kaagad niya akong niyakap na mahigpit. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga kapatid at si Lynn. Sumenya siyang nasa itaas. Nagdadasal daw si Padre sa loob ng kwarto ni Abby. Kinamusta ko naman kung ano ang kalagayan ni Bunso. Pero buntong hininga lang ang kanyang isinagot sa akin. Na makarating kami sa itaas, sakto namang lumabas si Padre. Nang makita naman ako ni Lynn, kaagad ako nilang niyakap na mahigpit. Napakatahimik talaga ng bahay, Sir Lancelot. Para bang may mangyayaring hindi maganda kung sakaling may mag-ingay sa amin. Lumabas si Padre at nakita kong may galos ang kanyang leeg at may sugat din ang kanyang kamay. Napahinto siya nang makita ako. Akma na sana niyang isasara ang pinto. Nang marinig naming lahat ang mahina at garalgal na tawa ni Abby. Nanindig ang balahibo ko. Napasinghap si Lali at yumakap sa akin. Pigil ang hiningang dahan-dahang isinara ni Padre ang pinto at nilak ito. Mabuti na lang at naipaayos ni Lynn. Nilagyan din ito ng butas para sa kadena. Pagkuway, mabilisan niyang kinandado ang kadenang nakapulupot dito. Narinig namin ang kalampag sa loob at ang mahinang iyak ni Abby. Pinababa muna kami ni Padre at kinausap kami tungkol sa bata. Matapos siguro ang 1 oras, nag-insist ako na tignan ang kalagayan ni Abby dahil hindi talaga ako mapakali, Sir Lancelot. Mabuti na lang at pumayag din si Padre.
Umakyat kaming dalawa sa itaas kahit na binipigilan ako ni Lynn. Takot siyang baka kung ano ang mangyari sa akin na naman. Pero mas takot akong hindi ko masilayan ang kalagayan ng anak ko. Sumunod naman si Mang Arturo at Bingkoy. Dahan-dahang binuksan ni Padre ang lock na malaking kandado na nakasabit sa kadena. Nakita ko ang panginginig ni Bingkoy at ang kanyang pamumutla. Maya-maya lang nabuksan din ito. Maingat namang pinihit ni Mang Arturo ang doorknob. Madilim sa loob at napakatahimik. Nagawa naman mabuksan ng kalahati ang pinto. Wala talagang makitang kung ano sa loob. Pumasok ako ng dahan-dahan. Pero nakaligtaan kong ang switch pala ay nasa may balikat banda. Hindi ko sinasadyang nasagi ko ito at nagliwanag ang buong kwarto. Tumalon ang kaluluwa ko sa Lancelot na makita siyang nasa harap ko mismo. Napakalapit ng kanyang nakakatakot na muka na puno ng galos at dugo. Wala siyang sinayang na segundo. Bigla niya na lang dinakma ang mukha ko at tinusok ang mga mata ko. Hindi ko alam kung sino ang humablot sa kanya. Natumba ako sa sahig habang sumisigaw sa sakit. Narinig ko si Padre na nagdasal ng Latin. Habang tinatawanan siya ng sumapi kay Abby at ginagaya-gaya pa siya. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay namulat ko rin ang aking mga mata. Blurred pero kita ko ang hirap ni Mang Arturo at Bingkoy sa paghawak sa isang maliit na bata na tila ba naaagnas na ang katawan. Dumating si Nalin. Lumapit siya sa akin at inalalayan ako palabas. Patuloy ang dasal ni Padre at malakas na namang isinara ni Lali ang pinto. Napaupo ako sa sahig at ginusot-kusot ang mga mata ko. Sinermonan naman ako ni Lynn. Pero wala akong naging pakialam. Nang masigurong ayos na ako, pumasok ako sa kwarto at tinulungan ang dalawa. Inihiga namin si Abby sa sahig. Nagpupumiglas siya habang tumatawa. Nadurog ang puso ko, Sir Lancelot. Napakahirap sa isang ama ang masilayan ng anak na ganun ang sitwasyon. At ang matindi pa kasama ka na nagpipigil sa kanya na hindi lang makasakit. Alam ko sa sariling umiiyak siya sa ganitong sitwasyon. At hirap na siya pero kinakailangan niyang magtiis. Palakas ng palakas ang pagwawali ni Padre. Pero ilang saglit lang, napansin namin ang kanyang paghihirap sa paghinga. Namumutla na rin siya. Unti-unti ko napansin ang kanyang pag-angat sa ere. Yun pala, sinasakal na siya ng maligno. Hindi ko naman namalayan na ang isang kamay ko pala ay nakawala sa braso ng bata dahil kakatingin ko kay Padre. Pagkuway naramdaman ko ang matinding sakit. Kinagat pala ako ni Abby. Dumugo ito. Mas lalo siyang nasiyahan at napadila pa na parabang nasasarapan sa sariwang dugong umagos mula sa kamay ko. Sinigawan ako ni Mang Arturo na bumitaw na lang at hayaan sila. Pero hindi ako nakinig. Inabot ni Bingkoy ang malaking lubid at parabang basahang pinunas ang bata papunta sa isang bahagi. Tinulungan siya ni Mang Arturo na matali. Tawa pa rin ng tawa ang demonyo na parabang baliwala sa kanya ang ginagawa ng dalawa. Ako naman dahil nabitawan ko si Abby. Napatingin ako kay Padre at sinubukan kong hawakan ang kanyang paa para maibaba siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nanghihina na rin si Padre sa higpit ng hawak sa kanyang leeg. Napansin kong nakapasok ang isa niyang kamay sa kanyang bulsa at pilit niya itong nilalabas. Maya-maya ay may buklet na nahulog sa paanan ko. Kaagad ko naman itong binuksan. Purong mga Lating salita. Kinakabahan ako pero sinubukan kong basahin ang isa sa mga nakasulat. Sumigaw na malakas si Abby. Natigilan ako. Narinig ko namang sumigaw si Mang Arturo na ituloy ko kung anuman ang nabasa ko. Nag-aalinlangan na papalunok na ginawa ko naman. Pilit kong hindi pinakinggan ang kanyang sigaw hanggang sa natapos ako sa isang pahina.
Nagulat ako nang biglang nahulog si Padre sa harap ko. Napapaupo at nanghihina, pero kinuha niya ang kanyang krus sa bulsa at iniharap ito kay Abby. Panay ang kanyang ubo at pikit dahil sa sakit habang nagbibigkas ng Latin na dasal. Nagpupumiglas ang bata. Ako ang nasasaktan, Sir Lancelot. Lalo na nang bigla niyang baliin ang kanyang braso. Gusto kong sigawan si Padre na tama na, pero hindi ko magawa. Puro lang ako iyak. Kada bali ng buto, tagos sa puso ko. Napaupo ako sa sahig. Nilapitan ako ni Mang Arturo na masiguro mahigpit na ang pagkakatali kay Abby. Ilang minuto din siyang nagtiis. Naririnig ko ang kanyang paghingi ng tulong sa akin habang sinisigaw ang daddy, kasabay ng pag-iyak niya. Pero wala rin akong magawa kundi ang pagmasdan siya. Matapos ang siguro'y 10 minuto, bigla siyang tumigil. Nakayuko ang kanyang ulo na humahagulgol. Hinang-hina. Lalapitan ko na sana siya nang pigilan ako ni Mang Arturo. Humina ang boses ni Padre. Maya-maya lang narinig ko ang mahinang pagtawa ni Abby. Hindi niya pa rin ito boses. Unti-unti niyang inangat ang kanyang ulo at nasaksiyan ko ang nakakakilabot niyang itsura. Hindi ko maipaliwanag, Sir Lancelot. Pero yun ang mukhang masasabi kong kopya talaga sa demonyo. Napansin ko ang lubid na unti-unting napuputol. Pero bago pa man makatalon si Abby sa amin, biglang tumakbo sa kanya si Padre at niyakap ang bata na mahigpit. Napansin ko ang kanyang krus na binitawan at nahulog sa sahig. Hindi ko inaasahan ang kanyang sunod na ginawa. Kahit sigaw ng sigaw at panay na ang pananakit ng bata sa kanya. Tumakbo siya sa bintana at kinuha ang makapal na damit na nakasampay doon at tumalon. Pare-pareho kaming napasigaw sa kanyang ginawa. Kaagad kaming napatakbo sa bintana. Laking gulat ko na makita si Abby na sumabit ang damit sa tubong nakausli. Si Bingkoy ang kumuha sa kanya. Nag-iiyak ang bata sa takot. Mabuti na lang talaga at baka lang nakausling tubo na yun. At makapal din ang kanyang damit kaya kahit mapaano ay hindi siya nahulog ng tuluyan. Subalit si Padre ay naligo sa kanyang dugo sa ibaba. Niyakap ko na mahigpit si Abby. Hinang-hina siya pero nagawa niya akong yakapin. Pumasok naman si Nalin at kinuha ang bata. Nag-utos si Mang Arturo na tumawag kaagad ng ambulansya. Doon nagtapos ang kwentong kababalaghan, Sir Lancelot. Sinalo ni Padre ang demonyong sumapi kay Abby para lang iligtas ang bata. Sinubukan pa naman siyang i-revive ng mga doktor habang nasa ambulansya kami, pero wala na talaga. Talagang binuwis niya ang kanyang buhay para sa anak ko. Dinala namin sa ospital si Abby, same hospital na pinagdalhan sa kanya noon. Nagtaka pa ang mga doktor at nagtanong kung ano ba ang nangyari, pero hindi kami nagsalita. Kumalat sa lugar ang kwentong yon pero hindi naman ganun katindi. May tumawag pa ng pulis sa lugar. Si Mang Arturo ang siyang nagbigay sa kanila ng paliwanag sa presinto dahil wala rin silang nakuwang ebidensya na sinadya namin ang pagkamatay ng pari na cleared kaming lahat. 2 araw ding tulog si Abby sa ospital, Sir Lancelot. Hindi naman daw yun comatose pero traumatized ang kanyang buong katawan na halos nag-collapse ito. Matindi rin kasi ang kanyang pinagdaanan sa tulad niyang 4 na taong gulang. May bali ang kanyang braso at isang braso at paa. Ilang araw din akong hindi nakatulog dahil sa trauma na yon. Sa halos araw-araw na paggising ko, pumipinta sa isip ko ang tungkol sa nangyari. Kung paano ko nasaksiyan ang anak kong naghirap at may isang buhay na nagbuwis para lang sa kanya. Umattend kami sa funeral ni Padre, Sir Lancelot. Napakalaking respeto ang binigay na maraming pari sa kanya na marinig nila ang balita. Dinalaw din ng ilang mga pari at madre si Abby sa ospital at pinuri pa na sobrang tapang niya para sa bagay na yun.
Nagawang makalakad ni Abby matapos ang 6 na buwan at doon unti-unti kong nakita ang kanyang ngiti sa labi, Sir Lancelot. Ngayon, peaceful na kaming lahat sa bagong bahay na nilipatan namin at pinili na rin namin ang mataong lugar. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagbabasa. Mabuhay po kayong lahat. Naway nagkaroon kayo ng mahalagang leksyon sa kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat ulit. Sementeryo sa bundok. Hi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Brennan. 35 years old ng Marinduque. Isang certified mountaineer simula pa noong 17 years old pa lang ako. At may kinalaman po ang ikikwento ko sa mga naranasan ko sa pag-akyat ng bundok. Partikular po ito sa naranasan naming nakakakilabot ng minsang dumayo kami sa may Sierra Madre. "25 years old pa po ako nang mangyari ito. 2013 yata kung hindi ako nagkakamali. Nagkayayaan ang mountaineering club namin na pumunta sa isa sa mga bundok ng Sierra Madre. Hindi ko na lang po sasabihin kung aling bundok eksakto. Basta mga 8 o 9 kami sa grupo noon. Pawang mga batak na sa pag-akyat ng mga bundok. Maayos kaming tumuloy noon sa isang pamayanan malapit sa bundok. Doon kami nagpalipas muna ng gabi, nag-almusal at lumarga na noong pasado 8:00 ng umaga. Noong una ay wala naman akong napapansing kakaiba. Tanging yung excitement lang ang namamayani sa kalooban ko noon. Kahit po kasi ilang ulit ka nang nakakaakyat ng bundok, sadyang mananabik ka pa rin kapag aakyat na naman. Pasado 11:00 nang huminto kami sa isang clearing para magpahinga saglit at kumain. Kumakain na po ako nang magsalita ang isa sa mga kasama naming si Aaron. Bakit parang ang tahimik ng bundok nito? Walang mga ibon, kahit tunog ng mga puno kapag nahanginan. Wala rin. Tumigil ako sa pagsubo. Nakiramdam sa paligid at napansing napakatahimik nga. Kami lang po talaga yung naririnig kong nag-iingay. Napansin din ito ng iba pa naming mga kasama, pero hindi nila gaanong binigyang kahulugan. Pansin ko nga lang na hindi mapakali si Aaron at lingon ito ng lingon sa kung saan-saan. Pero sabi niya sa akin wala naman daw siyang nakikitang kakaiba. Hindi lang daw talaga siya komportable sa bundok na yon. Pagkatapos naming kumain, agad na kaming nagligpit at nag-iwan ng mga palatandaan sa may clearing. Gawa lang naman yon sa mga kahoy at bato para hindi makasira sa kalikasan. Partikular may 3 medyo malalaking bato kaming pinagpatong-patong sa ilalim ng isang punong mangga. Naglakad na po kami ulit. Mga bandang 3:00 nang may marating na naman kaming isang clearing. Nagtaka yung parang leader namin kasi meron siyang nakitang 3 magkakapatong na bato sa ilalim ng punong mangga.
Imposible yun dahil hindi naman kami umikot. Napatanong kami sa isa't isa kung bumalik ba kami o ibang clearing na yun. Baka naman kasi may nauna nang maglagay ng palatandaan sa lugar. Doon ko naisip na sulatan ang bato na nasa ibabaw. Makakatulong yun para malaman kung bumabalik nga ba kami o hindi sa daanan namin. Pagkatapos ng patuloy na rin kami sa paglalakad, ngunit halatang napupundi na yung excitement sa mga mata namin. Bandang takip silim nang makarating na naman kami sa isang clearing. At meron na naman itong 3 magkakapatong na bato. Ang malala, may pirma ko ang pinakaibabaw na bato. Kumpirmadong bumabalik nga kami sa dinadaanan namin. Nagtalo pa kami ng konti kasi mukhang mali ang pinipili naming daan. Pero hindi naman, kasi hindi naman talaga kami umiikot sa kakahuyan ng bundok. Dire-diretso at pataas lang talaga yung lakad namin. Hanggang sa hindi na napigil ni Aaron na sabihing, baka pinaglalaroan kami ng kung anong maligno. Nagkatinginan kaming magkakagrupo. Ayaw naming maniwala pero hindi namin maitangging mukhang yun na nga ang nangyayari. Sabi ng isa sa mga babae naming kasama na si Cherry, bumaba lang kami at magtanong doon sa maliit na pamayanan. Tutol ko naman paggabi na at malayo pa ang lalakarin pababa. Mas makakabuting magkampo na muna kami roon tapos bukas na lang bumaba. Nagsimula nga po kaming maghanda ulit ng kampo, Sir Jupiter. Nag-ihaw ng karne at isda, tapos nag-usap tungkol sa kalagayan namin. Ilang minuto pa po, biglang tumayo si Cherry at may tinanaw sa malayo. Napatingin naman kaming lahat sa kanyang tinatanaw at nagtaka. Sa may di kalayuan po kasi ay may nakita kaming maraming ilaw na parang galing sa kandila o sulo. Nakapila ang mga ito na parang nagpuprosesyon sa gitna ng gabi. Nagkatinginan kami. Nagkasundo ang karamihan na puntahan ng prosesyon. Tanging si Aaron lang ang tumutol kasi masama raw talaga ang kutob niya doon. Subalit dahil nga majority wins, kaya nasunod ang nakararami. Tahimik at maingat kaming lumapit sa pinagmumulan ng mga liwanag. Tama nga po kami. Mga taong may hawak na kanya-kanyang kandila ang mga yon. Tinignan pa naming maigi ang prosesyon at napansing may bit-bit na kabaong ang mga taong nasa harap. Napansin din naming nakaitim ang lahat ng nandoon, tapos pawang mahahaba ang kasuotan. Parang mga nakasuot ng pampari. Kumakalabog na ang dibdib ko noon. Hindi na rin maganda ang pakiramdam ko. Sabi ng mga kasama ko ay kinakabahan na rin daw sila.
Pero dahil nanaig ang kuryosidad namin, kaya sinundan namin ng palihim ang prosesyon. Dumistansya lang kami ng mga 10 metro para hindi kami agad mapansin. Mga kalahating oras pa po silang naglakad paakyat sa bundok. Hanggang sa nagulat na lang kami ng matanaw na may sementeryo pala roon. Konti lang ang mga puntod, pero halata talagang sinadyang patagin ang lugar para gawing libingan. Huminto ang prosesyon sa harap ng isang hukay. Doon ay nagsimula silang magdasal gamit ang wikang hindi namin maintindihan. Yumuyukod pa sila at halos humalik pa sa lupa. Nakatitig din silang lahat sa buwan. Animoy, sinasamba nila ito. Pagkatapos nilang magdasal, nagulat kami kasi ginilitan nila yung leeg ng bangkay. Nalaman naming hindi pa pala nakaimbalsamo yun kasi sinahod nila sa parang baso ang sumirit na dugo. Dito na po kami tuluyang kinilabutan, Sir Jupiter. Yung dugo po kasi na nasa baso, pinagpasapasahan nila at ininom. Napaatras ang isa naming kasama sa nakita. Hindi niya inaasahang masipa ang isang bungo, kaya tumilapon ito at tumama sa isang bato. Nakagawa ito ng ingay, kaya agad napalingon sa amin ang mga kasama sa prosesyon. Sir Jupiter, tuluyang nanayo ang mga balahibo ko nang makita ng malinaw ang kanilang mukha. Nanlilisik at pulang-pula ang kanilang mga mata, tapos matatalas ang mga ngipin. Natauhan na lang ako nang biglang sumigaw si Aaron at sinabihan kaming tumakbo na. Mabilis naman kaming tumakbo, Sir Jupiter. Habang tumatakbo nga ay binaliktad namin ang mga damit namin para siguradong hindi na kami maliligaw. Kahit yung mga babae ay hindi na inisip na nakikita namin sila habang nagbabaliktad ng damit. Wala kailangan naming makaligtas. Nang makalayo ng konti, napansin kong hindi naman pala kami hinabol ng mga kakaibang tao. Nilingon ko ang sementeryo at katakatakang wala na akong makitang mga ilaw mula roon. Hindi ko alam pero para bang naglaho ito sa gitna ng dilim. Nakabalik naman po kami. Kumadrona. Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Jupiter, pati na rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa Sitio Bangungot. Buong pamilya ko po ay nakikinig sa inyong channel, kasama ang asawa at mga anak ko. Kaya nahikayat na rin akong ibahagi sa inyo itong karanasan ko. Lumaki po talaga ako sa Visayas pero nandito na nakatira sa Taguig ngayon. Isang 44 anyos na ginang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Meva. Sir Jupiter, lumaki po ako kasama ang aking lola na si Lola Puring. Isa po siyang kumadrona
na kilala sa buong lugar namin. Halos lahat po kasi ng mga buntis doon ay siya ang nagpapaanak. Tapos hindi po siya humihingi ng bayad. Inaabutan na lang siya minsan ng mga prutas, gulay, kamote o mais. Mabait po kasi talaga si Lola at naiintindihan niya ang kalagayan ng mga tao. Gusto lang talaga niyang makatulong. Magaling na kumadrona o mananabang po ang lola ko, Sir Jupiter. Mananabang po ang tawag sa kumadrona sa salita namin. Nag-aalaga nga rin po siya ng mga babaeng nais magbuntis. Inihilot niya ang mga ito hanggang sa magdalang tao. Inaalagaan naman po niya ang mga babaeng buntis para malaman kung suhi ba ang bata. Mahalaga ito upang mapaghandaan ang panganganak. Hindi rin po namimili si Lola ng tutulungan, Sir Jupiter. Sasama talaga siya kapag may pumunta sa amin upang humingi ng tulong. Hindi alintana ni Lola kahit hating gabi pa yan o bumabagyo. Ganoon po kamahal ni Lola ang pagiging kumadrona. Subalit minsan din po ay may mga lumalapit kay Lola Puring upang magpalaglag. Sinasabihan lang sila ni Lola na nagkamali sila ng pinuntahan. Siya raw kasi ay nagpapaanak at hindi niya kayang pumatay ng sanggol. Deboto rin kasi si Lola ng Our Lady of Perpetual Help, kaya hindi na tinatanggap ang ganoong gawain. Isang umaga, Sir Jupiter, sumama po ako kay Lola Puring. Pupuntahan po niya ang isang bago lang niyang pinaanak. Binabalikan po kasi talaga ni Lola ang mga pinapaanak niya makalipas ang mga isang linggo. Mahalaga po ito upang siguraduhin ayos lang ang kalagayan ng nanay at ng bata. At sumama naman ako kasi gusto kong makarating sa iba't ibang mga lugar. Sa may bandang bukid po yung pinuntahan namin noon. Maraming puno at may sapa malapit sa daan. Nang walang ano-ano'y, nakarinig kami ng iyak ng sanggol mula sa kung saan. Nagtaka po ako kasi malayo pa ang mga kabahayan mula roon. Lalo po akong nagtaka nang sabihin ni Lola, "Ako ang magnininang niyan, ha?" At nagulat ako nang may sumagot, "Oo ba?" Kinilabutan po talaga ako noon kasi wala naman akong nakitang kahit sino sa lugar. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang sadya. Tiningnan ni Lola ang babaeng pinaanak niya tapos ay umuwi na rin kami. Sumapit ang gabi, Sir Jupiter. Tulog na raw po ako noon. May pumunta raw sa bahay para sunduin si Lola ko. May manganganak daw po kasi. Tinanong ni Lola kung saan ba ang baryo noong sumundo sa kanya kasi hindi pamilyar sa kanya ang itsura nito. Gwapo raw po kasi, puti
at halatang may kaya sa buhay base sa pananamit. Sabi naman ng lalaki na dyan lang naman daw malapit sa amin. Tinuro po nito ang dinaanan namin kanina sa may kakahuyan. Doon sa may narinig kaming iyak ng sanggol. Sobrang gulat daw po ni Lola Puring kasi napakaliwanag daw doon kahit gabi na. May nakaparada ring gintong kotse sa gilid ng daan, tapos yung sapa ay naging highway na. Tanaw din ni Lola na may napakagandang syudad sa may di kalayuan. Sinabihan si Lola ng lalaki na sumakay na at may papaanakin pa siya. Ang kaso, hindi po siya makakilos dahil naguguluhan at hindi talaga makapaniwala sa mga nakikita. First time pa raw po kasing makarating ni Lola ng syudad noon. Kaya naman inakay na siya ng lalaki para makasakay sa magarang kotse. Huminto raw po ang kotse sa isang gintong pergola. At nung pumasok sila ay isang napakagarang gintong mansyon ang bumungad sa kanya. Sinabi ng lalaki na bilisan na raw nila at baka napano na ang kanyang mag-ina. Doon na po dali-daling sumunod si Lola sa lalaki papunta sa isang malaking gintong silid. Naabutan nila doon ang isang napakagandang babae. Malapor sila ng balat at buntis nga. Sabi ng mag-asawa na si Lola na lang daw ang hinihintay noon. Nangako raw kasi si Lola na siya na lang ang magnininang. Kaya pinasundo nila si Lola para siya na rin ang magpaanak. Matagal na raw po kasi silang naghahanap ng magaling na komadrona at si Lola nga ang sumagot sa tawag ng babae. Hanggang sa nakapagsilang na nga po ang babae. Sinabi ng lalaki kay Lola na kumain na raw muna bago umuwi. Napakaraming pagkain daw po na nakahanda sa mesa. Ngunit hindi kumain si Lola kahit gutom na siya. Sinabi lang niya na marami pang nangangailangan sa kanya kaya't hindi siya pwedeng magtagal doon. Inalok naman siya ng lalaki na tanggapin ang isang supot, pasasalamat niya sa pagpapaanak ni Lola sa kanyang asawa. Ngunit hindi rin ito tinanggap ni Lola kasi hindi talaga siya nagpapabayad. Doon ay inihatid na lang ng lalaki si Lola pauwi gamit pa rin ang gintong kotse. Pagkababa ni Lola ay nasa tapat na siya ng bahay namin. Tapos madaling araw na. Hindi na niya tinanong ang pangalan ng mag-asawa kasi alam niyang engkanto ang mga yun. Sabi rin ng lola ko nagbibiro lang naman daw siya nang sinabi niyang magnininang siya. Hindi raw niya akalaing siya pa pala ang kukuning mananabang para maisilang ang inaanak niyang engkanto. Sir Jupiter, sa tuwing napapadaan ako sa lugar na yon, sinisipat-sipat ko talaga kung may makikita ba akong mansyon o syudad. Pero wala po talaga.
Si Lola lang talaga ang pinagpapakitaan nila. Medyo nakakalungkot nga lang po kasi pumanaw na si Lola, may 2 dekada na rin ang nakakaraan. Gayunpaman baon ko ang mga kwento niya tungkol sa mga naranasan niya bilang isang mananabang o kumadrona. Isusulat ko na lang po next time kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at sana'y dumami pa ang inyong mga subscriber. Resto Bar. Good day po, Sir Jupiter. Ako si Mark, taga Quezon City. Minsan na po akong nagbahagi ng istorya sa inyo tungkol sa morgue. Naririto naman po ulit ako ngayon para magbahagi ng isang kakaibang karanasan noong ako'y nagtatrabaho pa lamang sa isang kilalang resto bar sa bandang Mandaluyong. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng resto bar na ito bilang respeto na rin sa kanila. Taong 2017 po nangyari ang nakakakilabot kong karanasan sa resto bar na yun. Nagtatrabaho ako roon bilang isang waiter. Pangkaraniwang mga bagay ang makikita sa loob ng resto bar na yon. Maraming iba't ibang mga ilaw, may tumutugtog sa entablado at marami ring mga nag-iinuman. Masaya dahil dinig sa loob ang tawanan ng mga customer, gayon din ang tunog ng mga bote at pagbuhos ng alak sa baso. Idagdag pa ang palakpakan ng mga customer kapag tinutugtog ng mga musikero sa entablado ang kanilang paboritong mga kanta. Alas 8 hanggang alas 5 po ang duty ko sa resto bar na yon. Minsan po, napaaga ako ng pasok. Alas 6 pa lang ay andoon na ako. Kahit alam kong 2 oras pa bago ang duty ko. At dahil nga napakaaga ko, minabuti ko munang maghanap ng mapagpapahingahan. Doon ay napansin ko ang isang silid na hindi ganong maliwanag ang ilaw. Sumilip ako at nakita ko sa loob ang iba't ibang mga nakatambak na gamit. May mga lumang sofa, sirang videoke machines at mangilan-ngilang lumang mga case ng alak. Pansin ko ring hindi naman ganoon kadumi sa silid na yon. Sadyang marami lang nakatambak. Kaya doon ko naisip matulog muna sa isa sa mga lumang sofa. Medyo inaantok pa po kasi ako talaga noon kasi kulang sa tulog. Nag-set lang ako ng alarm sa cellphone ko para magising ako bago ang duty. Mahirap na po kasi at baka lumalim ng husto ang tulog ko tapos di ko mamalayan ang oras. Noong ilang minuto nang nakapikit ang mga mata ko at nakukuha ko na ang tulog ko, bigla po akong nakarinig ng mga kaluskos. Hindi ko na lang binigyang pansin dahil sa antok. Isa pa, dinig ko pa rin ang ingay sa labas ng silid. Ingay ng mga nag-iinuman at tugtog sa resto bar. Ngunit napabalikwas ako nang makarinig ako ng isang napakalakas na sigaw na parabang napakalapit lang sa tenga ko.
Napabangon ako at sinilip ko ang labas ng silid. Sinubukan kong tukuyin kung saan nagmula ang narinig kong sigaw. Kita ko naman po kasi ang bar mula sa kinaroroonan kong silid kasi transparent na salamin lang ang dingding nito. Pero nagtaka ako kasi napansin kong napakatahimik na sa labas. Maski ang maiingay na mga lasing ay hindi ko na naririnig. Sir Jupiter, binuksan ko ang pinto at tanging nakakabinging katahimikan lang ang bumungad sa akin. Walang bakas na may kasama pa akong tao sa lugar na yon. Naglakad-lakad pa ako at tumungo sa mismong bar. Nakita ko naman doon ang ilan sa mga kasama kong empleyado na nagsiserve. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang mapansin ko ang mga nakaupo sa silya. Hindi pamilyar sa akin ang mga kasuotan nila. Katulad ito ng mga kasuotan noong unang panahon pa. Nakabistida at belo ang mga babae habang nakasalakot naman ang mga lalaki. Napahinto ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang isang sundalong Hapon na sumisigaw, ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Hinahataw niya ng latigo ang isang lalaki. Unti-unti rin ay binabalot ng mga panaghoy at iyak ang buong resto bar. Lalo akong kinilabutan nang mapansin kong nagbago ang itsura ng normal na resto bar. Nang luminga-linga pa ako ay isa na itong lumang simbahan. Halos lamunin ako ng hilakbot nang tumingin sa akin ang isa pang sundalong Hapon. Halos bungo na lang ang natitira sa mukha nito dahil sa pagkaagnas at sa mga uod na kumakain sa kanyang laman. Punit-punit din ng kanyang kasuotang animoy tinadtad ng mga bala. Gusto kong sumigaw noong sandaling yun, ngunit hindi ko magawa. Lumapit sa akin ang naaagnas na sundalo at itinapat niya ang kanyang bibig sa tenga ko. Subalit hindi ko pa rin talaga maintindihan ang kanyang sinasabi, kaya't napapikit na lang ako sa sobrang kilabot. Amoy na amoy ko ang masangsang niyang nabubulok na laman. Dinig ko rin ang iyak ng mga taong nakapalibot sa akin. At heto na ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Ice, Vlad, Wookiezoid, John Luel Cervantes. Ako si Moana, Crisanta Garduque, Team XN, Irish Herodias, Rose Day Zalun at kay Kareb. Basahin naman natin ang ilan sa magandang comment mula kina Alvin Ayeras at kay Rose Day Zalun. Sabi ni Alvin, magandang gabi Sir Jupiter sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Salamat sa araw-araw niyong pag-upload ng mga bagong story. Nakakaalis talaga ng pagod ang lahat ng kwento niyo. Araw man o sa gabi, lagi kong pinapakinggan lahat ng kwento niyo. Halos lahat ata ng kwento niyo, napakinggan ko na. At huwag sana kayong magsawa sa pag-upload ng bagong video. Always po akong nakaabang sa channel niyo.